Bago mo itanong sa akin yan, itanong mo muna sa sarili mo kung anong klaseng tao ka, kahit na hindi bilang anak ko, bilang isang tao na lang. Anong klaseng ugali meron ka para maging sagad sa buto ang pagiging masamang tao mo? Huwag mo nang pagtakpan pa ang babae na yan. Kahit naman anong sabihin ko, hindi mo ako paniniwalaan. Okay, sige. Aalis ako at sasama ako kay Mami. Pero wag na wag ka magmamakaawa sa amin bumalik kami sa'yo. Dahil lang sa nagsisisi kang mas pinili mo ang babae na yan. Isasama ko si Ben. May sarili kaming ina, kaya hindi kami tatanggap ng madrasta. Hindi! Ikaw ang lumayas dahil ikaw lang naman ang hindi makatanggap kay Narlene. Hindi ko naman hiniling sa iyong kalimutan mo ang mami mo bilang pagtanggap na si Narlene na ang bago kong asawa. Ikaw ang wag sana magsisi sa mga desisyon na gagawin mo. Huwag ka sana magmakaawa sa akin para lang tanggapin kita. Lalo na kapag nalaman mo kung anong tunay na ugali ng mami mo. Mahirap pumasok sa isang relasyon kapag may anak na ang iyong magiging kapareha. Kahit tanggap mo ang kanyang nakaraan, maaaring hadlang pa rin ang hindi pagtanggap ng anak. Lalo na kung umaasa pa rin itong mabubuo ang dati nilang pamilya. Yun ang naranasan ni Narlene. Kahit matagal nang nawasak ang unang pamilya ni Ricky, siya pa rin ang tinuturing na kontrabida. Gusto lang naman niyang magmahal at magsimula muli, pero tila sa mata ng iba, isa siyang hadlang. Ipaglalaban pa ba niya ang pagmamahal na ito kung siya na rin mismo ay sasailalim sa madilim na yugto ng kanyang buhay sa pamamagitan ng itim na mahika? Sigurado ka ba na okay lang sa mga anak mo na dito ako tumira? Alam naman natin na ayaw nila sa akin, di ba? Lalo na yung panganay mo. Hindi naman din ako nagmamadali eh. Pwede pa naman nating bigyan ng oras sa mga bata na maintindihan ang relasyon natin. Hindi ko rin naman nahayaan na mag-isa kang mamuhay. Nakausap ko na sila at alam nila na lilipat ka na rito. Mamaya lang uuwi na ang mga bata. Ipapaliwanag ko sa kanila ulit ang sitwasyon natin. Nag-aalala kasi ako. Baka maging pangit din ang tingin sa'yo ng mga anak mo. Kahit nahiwalay na kayo ng asawa mo, hinihintay pa rin nila na mabuo kayo. Umaasa sila. Kaya alam ko na hindi talaga nila ako matatanggap. Isa pa, lilipat lang naman ako ng boarding house eh. May makakasama naman ako doon. 3 kami sa isang bahay. Kahit na, mas lalo lang akong mag-aalala. Saka dagdag pa yan sa gastos mo. Mas maganda kung dito ka na sa bahay. Magiging mag-asawa na rin naman tayo. Ang dami lang kasing tumatakbo sa utak ko. Ayoko ng gulo sa bahay niyo. Lalo na ayoko malayo sa iyo ang loob ng mga bata. Magtiwala ka lang sa mga plano ko, ha? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Buo naman ang tiwala ni Narlene sa kanyang kasintahan, pero hindi niya pa rin maiwasan na makaramdam ng pangamba. Dahil alam naman niya na ang pagpasok sa ganoong relasyon ay komplikado. 2 taon nang hiwalay si Ricky sa kanyang asawa dahil sa nagkaroon ng kalaguyo si Trina. Mag-1 taon na rin ang relasyon nilang dalawa ni Ricky at 2 beses na siyang nakita ng 2 anak ng kasintahan. Sa bunsong anak, na bata pa naman, kahit paano nakakasundo ni Narlene. Ang hindi niya makuha ang loob ay ang panganay na anak ng nobyo. Hindi kasi nagkakalayo ang edad nilang 2. Kaya ang katwiran ng dalaga, hindi niya kailanman rerespetuhin ang babaeng hadlang sa pagbabalikan ng mga magulang nila. Kahit na hindi naman siya ang dahilan kaya naghiwalay ang mga yon, siya pa rin ang nakikitang kontrabida. Nang sumapit ang hapon, naghanda ng merienda si Narlene para sa pagdating ng mga anak ni Ricky. Ang unang umuwi ay ang bunso. 10 taong gulang pa lamang ito. Mabait at malambing. Malayo sa ugali ng kanyang ate. Gusto mo ba ng juice? May tinimpla na ako kanina. Ay kaso baka hindi pa malamig. Teka, titingnan ko. Habang naglalakad papunta sa kusina si Narlene, biglang dumating si Phoebe. Anong ginagawa ng kabit sa bahay namin? Teka, bakit may mga gamit dyan? Ano yung mga basura na yan?
Mga gamit ko yan. Dito na ako titira. Oo nga pala, may merienda dyan. Kain ka na. Andoon sa sala si Bane. Gusto mo ba na kuhanan na kita? Ano? Bakit dito ka titira? Nasaan ba si Daddy? Hindi ako papayag. Ayokong tumira sa bahay na tong kabit niya. Mas lalo nilang bababuyin tong bahay na pinaghirapan ng mga magulang ko eh. Iisang babae lang pwede rito at yon ay ang mami ko. Hindi kahit sino, lalong hindi ikaw. Hindi ako kabit ng daddy mo. Matagal na silang hiwalay bago pa naging kami. At hindi sila magkakabalikan ng dahil lang sa'yo. Masyado ka kasing papansin eh. Ano, ang laking pera na ba ang nakukuha mo sa daddy ko? Alam mo, Narlene, bata ka pa. Ilang taon ka na ba ulit? 28, no? Tapos 12 years tanda ni daddy. Kahit na sinong makakita ng relasyon ninyo, alam na agad ang habol mo. Gold digger ka. Kaya utang na loob, maraming mas mayaman pa sa daddy ko. Iwan mo na siya para magkaroon kami ng buong pamilya. Hindi ako papayag na magkaroon ng madrasa na gaya mo. Hindi ko pineperahan ng daddy nyo. Mahal ko si Ricky. Pwede ba? Huwag ka na magpanggap dito. Mahal mo ang pera ng daddy ko. Siguro na ibibigay niya lahat ng luho mo kaya hirap na hirap kang bitiwan siya, no? Okay lang sa'yo maging kabit. Okay lang sa'yo makasira ng pamilya kasi ang mahalaga may pera ka. Anong klaseng babae ka, ha? Hindi ko alam saang basurahan ka na pulot ni daddy eh. Ang layo mo kay mami. May gintong pag-aari na si daddy. Pumili pa siya ng putek. Basta, ayaw kita nasa bahay. Lumayas ka rito! Pinipigilan na lamang ni Narlene ang damdamin niya. Dahil kahit naman anong paliwanag niya, hindi naman din siya pakikinggan ni Phoebe. Mahal na mahal ng dalaga ang kanyang ina, kaya para sa kanya ay walang ibang babaeng makakapantay roon. Pero hindi pa rin titigil si Narlene hanggang sa matanggap na siya ng mga anak ng nobyo. Gusto niyang maging maayos silang lahat. Kung tutuusin ay pwede naman niyang paalisin si Phoebe, lalo na at may sarili naman na itong trabaho at may biniling kondo si Ricky para tirhan niya. Sadyang ayaw lang ni Phoebe na iwan ang kanyang kapatid at ama dahil iniisip niya na baka tuluyan nang masira ang kanilang pamilya kapag bumuo na ng sariling pamilya sina Narlene at Ricky. Hindi sinabi ni Narlene sa nobyo ang naging pag-uusap nila ni Phoebe dahil baka magalit lang ito sa anak at maging dagdag pa yon ng sama ng loob ni Phoebe. Kinaumagahan, maagang nagising si Narlene para mag-asikaso sa bahay. Nagluto siya ng almusal at babaunin ng mga bata at ni Ricky. Kasabay nun ay ang maaga ring paggising ni Phoebe. Ngayon, aagawan mo na ako ng responsibilidad? Gusto mo ipamukha kay Dad na hindi na ako kailangan dito? Ha? Ano bang sinasabi mo, Phoebe? Wala naman ako masamang intensyon sa ginagawa ko. Gusto ko lang na ipaghanda kayo ng pagkain. Ako ang gumagawa niyan dito sa bahay eh. Pwede ba? Huwag ka nga umasta dyan na tunay naming nanay. Hindi ka namin kailangan dito. Phoebe, bigyan mo ako ng chance. Alam ko naman na hindi madaling tanggapin ang nangyari sa mga magulang mo. Pero ako na ang bagong kinakasama ng daddy mo ngayon. Hindi naman ako masamang tao. Kung hindi ka masamang tao, pues lumayas ka sa bahay. Hiwalayan mo si Daddy. Kapag wala ka na, magkakabalikan sila ni Mami. Pero mukhang hindi mo naman na yun gagawin eh. Dahil kinakarir mo na ang pagiging asawa ni Dad. Ang lakas talaga ng loob ng mga kabit, ano? Hindi ako kabit. Yan naman ang palagi ninyong sinasabi, di ba? Wala namang kabit na inamin na kabit sila. Kasal ang mga magulang ko, kaya anong tawag sa'yo? Hindi ka naman pwedeng asawa dahil ibang iniharap sa simbahan. So, saan ka lulugar, ha? Ayoko makipagtalo sa'yo. Gusto ko maging tahimik ang bahay na ito. Ipinangako ko rin kay Ricky na mamahalin ko ang mga anak niya na parang tunay ko ring anak. Sus, alam na talaga ang linyahan, ano? Hindi ako magtataka kung bakit kuhang-kuha mo si Dad. Ang amo rin kasi ng mukha mo eh. Madaling paniwalaan ang mga kasinungalingan mo. Basta, ito ang tatandaan mo. Huwag ko lang na malalaman na sinasaktan o minamaltrato mo ang kapatid ko. Dahil ako ang makakalaban mo. Tabi nga dyan, magluluto ako. Hindi na, ako na dyan. Ginagawa ko na rin naman eh. Tinatapos ko lang pakuluan ng karne. Ako na nga, di ba?
Ang kulit mo naman. Doon ka na! Masyado kang pabida sa daddy ko. Para kunwari isa kang huwarang ina. Nag-agawan ang dalawa sa kaserolang nakasalang sa kalan. Nang sandaling hawiin ni Narlene si Phoebe, hindi niya rin sinasadya na masagi ang kaserola, kaya nahulog ito at ang tubig na kumukulo ay natapon sa paa ni Phoebe. Nagsisigaw sa sakit ang dalaga na siyang dahilan para magising ang kanyang kapatid at ama. Anong nangyari sa'yo, anak? Halika, dadaling kita sa ospital. Tinapon sa akin ang babae niya ng tubig dahil naiinis siya sa akin. Dad, natatakot na ako. Paano kung gawin niyo rin to kay Bane? Ha? Wala akong ginagawa. Hindi ko sinasadyang matabig ang kaserola. Hindi ko naman sasadya inasaktan kayo. Sinungaling ka talaga! Dad, ano? Ha? Sa kanya ka pa rin ba maniniwala? Nalaplos na ang paa ko. Ang sakit po. Aray ko! Daddy! Ang sakit po! Mahal, dito ka na lang muna para may kasama si Bane. Dadaling ko lang sa ospital si Phoebe. No, Dad! Huwag mo ipagkatiwala si Bane sa babae na yan. Baka kung ano pang gawin niya sa kapatid ko Kung ako nga nagawa niya saktan paano pa ang batang walang kalaban-laban? Kawawang kapatid ko. Hindi nakinig si Ricky. Binuhat niya ang kanyang anak para dalhin sa ospital. Habang nasa biyahe sila, walang ibang bukang bibig si Phoebe kundi ang palayasin na si Narlene dahil masamang tao ito. At hayaan na lang na bumalik ang kanilang ina dahil wala pa ring tatalo sa pagmamahal at pag-aaruga ng tunay na ina. Pero walang kibo si Ricky dahil alam niya na ilang beses na rin kinakausap ng dati niyang asawa si Phoebe para magpatulong na makabalik ito sa bahay. Pero wala na siyang plano pang ibalik ang pagsasama nilang ilang beses na rin namang nasira. Pagkarating nila sa ospital, agad na ginamot si Phoebe. Ang sabi ng doktor, baka mga 2 weeks ka muna magpapahinga. Mag-resign ka na lang sa trabaho mo. Hindi pwede. Ang ganda na ng trabaho na nakuha ko Buwisit kasing babaeng yon. Kung hindi naman dahil sa kanya, hindi ako magkakaganito. Nasira niya pa kutis ko. Wala talagang magandang dulot ang babae na yun sa pamilya natin. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag mong gaganyanin si Narlene? Galangin mo naman siya. Kung hindi mo pa matanggap na siya na magiging bago kong asawa, sana naman bigyan mo siya ng respeto. Respeto? Tingin niyo po ba dapat nirerespeto ang kabit? Ikaw lang po nagpapakabulag sa babae na yun Ang pera mo lang ang habol niya sa'yo. Kahit nga sina Lola, ayaw sa babae na yun. Kahit na kanino mo siya ipagtanggol, alam na ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Isa siyang kabit, mapanira ng pamilya, at gold digger. Hindi mo pa kilala si Narlene kaya wag mo siyang uhusgahan ng ganyan. Kaya ako nga siya pinatira sa bahay dahil gusto kong mas matanggap niyo siya. Hindi na kami magkakabalikan ng mami niyo. Hindi ko na siya mahal at hindi na magiging masaya ang pamilya natin kapag bumalik siya. Hindi po ako naniniwala. Alam kong mahal ninyo pa si Mami, pero nalalasa na ang utak ninyo ng babae na yon. Una pa lang, duda na ako sa kanya. Walang 28 years old na gusto maging stepdaughter ang 22 years old. Pera niyo ang mahal niya, hindi ikaw. Hindi ang pamilya natin. Patutunayan ka sa inyo na maling pinili niyo siya. Ngayon pa nga lang Ito na ang ginawa niya sa akin. Paano pa ako nagtagal pa rito sa bahay yan? Mas madali niya kami masasaktan. Hinayaan na lamang ni Ricky ang anak na magsalita. Naiintindihan naman ni Ricky ang galit na pinanggagalingan ng kanyang anak. Simula pa nung bata ito, malapit na talaga sa ina. Kaya siya ang pinaka naapektuhan noong naghiwalay sila ng asawa. Hindi rin sinabi ni Ricky ang panloloko ni Trina sa kanya dahil kahit nagalit siya rito, ayaw niyang pumangit ang imahe nito sa kanilang mga anak. Pero naniniwala rin siya na darating ang araw na matatanggap ni Phoebe ang relasyon nila ni Narlene. Umalis na nga sa trabaho ang dalaga dahil hindi niya kayang lumakad ng maayos. Madalas lang siyang nasa bahay kasama si Narlene na siyang nag-aalaga sa kanya. Phoebe, heto na ang pagkain mo. Tapos mamaya tawagin mo ko kapag tapos ka na maligo.
Para maayos ko yung paa mo, malagyan ko ng gamot. Ilalapag ko na lang dito sa mesa mo ang pagkain mo, ha? Akin na rito. Ilalapit ko na lang ba dyan ang lamesa mo? Tanga ka ba? Di ba sabi ko akin na rito ang pagkain ko? Ano ba yan? Ang bagal mo naman. Sigurado ka bang malinis to? Baka mamaya may lasang to, ha? Para mawala na ako sa landas mo at nang wala na rin pipigil sa mga plano mo. Hindi ako ganong klaseng tao. Pweh! Ano ba itong pagkain na to? Bakit ang alat? Gusto mo talaga ako magkasakit, ano? Ang pangit ng lasa. Ayoko nito. Ay, bakit mo naman tinapon? Ano bang pakialam mo, ha? Pera mo ba ang pinambili ng pagkain na yan? Linisan mo na yan. Baka lang gamin ako dito sa kwarto. Ayusin mo pagbibigay sa akin ng pagkain, ha? Gusto ko yung masarap ang pagkakaluto. Wala ka talaga sa mami ko. Hindi na kumibo si Narlene. Yumuko siya para pulutin ang pagkain na ikinalat ni Phoebe. Habang nakayuko si Narlene, ipinatong naman ng dalaga ang paa nito sa kanyang ulo. Sinisipa-sipa pa siya nito. Oh, magreklamo ka ba? Sige, magalit ka sa akin ngayon. Ipakita mo ang tunay mong ugali. Nakakabastos lang kasi ang ginagawa mo. Hindi mo dapat pinapatungan ng paa mo ang ulo ng sino man. Pagrespeto na lang yun sa tao. Wala akong respeto sa'yo. Hindi ka kasi dapat nirerespeto. Bilisan mo na nga, nagugutom na ako eh. Bilis! Bilis! Pagsilbihan mo ako, alipin! Sana naman sa susunod, matuto ka namang makiusap sa isang tao. Kahit wag mo na ako tingnan bilang bagong ilaw ng tahanan na to, sana naman makita mo ko bilang isang tao. Ano? Gusto mo pang magdrama dyan? Wala akong pakialam kung natatakpakan ko ang pagkatao mo. Ganun naman talaga mga basahan, di ba? Inaapak-apakan lang. Hindi ka naman tao sa mata ko eh. Dahil isa kang diablo na mapanira ng pamilya. Kaya hindi mo ako madadaan sa mga paawa mong ganyan. Dahil kung ang daddy ko nadala mo sa ganyan, ibahin mo ko. Hindi lahat sa bahay na ito mauuto mo. Sige na! Ikuha mo na ako ng pagkain ko. Taga-silbi ka lang naman dito eh. Kumirot ang dibdib ni Narlene sa mga salitang iyon na narinig niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya na nanliliit siya sa kanyang sarili. Naging mas malala pa ang pakikitungo sa kanya ni Phoebe. Pinaparamdam sa kanyang hindi siya tanggap sa bahay nila kahit na maayos naman ang pakikitungo ng bunsong anak ni Ricky. Ang plano talaga ni Phoebe ay gawing impyerno ang buhay niya para siya na mismo ang umalis at lumayo sa kanila. Ikaw, huwag mong tatawaging mamang babaeng yon ha. Kapag ikaw isinumbong ko kay mami, yari ka talaga. Kailangan tulungan mo ko na pahirapan siya. Ipakita natin sa kanya na hindi siya makakaramdam ng katahimikan at kapayapaan sa bahay na to. At ipakita rin natin kay daddy na hindi siya ang babaeng dapat na nasa bahay na to. Tandaan mo mga sinabi ko sa'yo ha. Umapila si Bane. Sinabi niya na mabait naman talaga si Narlene. Inaalagaan siya, ipinagluluto ng pagkain at kapag hindi siya nakakatulog ay tinatabihan siya nito. Mga bagay raw na hindi naman ginagawa ng mami nila. Ayaw ni Phoebe ang ganoong salita dahil nawawala na siya lalo ng kakampi sa bahay nila. Kapag sinabi ko na magagalit ka sa kanya, magagalit ka. Ako ang ate mo kaya pakinggan mo ko. Kung gusto mo makasama si mami, dapat kakampi kita. Nakakainis ka na eh. Kaunting utulang sa'yo, bumibigay ka na. Yan, tama lang yung mga palo ko sa'yo. At itong tatandaan mo ha, huwag mong sasabihin kay daddy na sinasaktan kita. Lahat to kay Narlene mo isisisi ha. Nagmamakaawa na ang kapatid ni Phoebe sa pagpalo niya rito. Natigilan lang siya nang mabali na ang hangir. Para hindi nga magsalita si Bane, pinagbantaan niya ulit ito. Kung ano-anong mga panakot ang sinabi niya. Nang kinagabihan, habang naghahapunan sila, napansin ni Ricky ang mga pasa na nasa braso ng bunso niyang anak. Ano nangyari sa'yo? Natumba ka ba? Ano, may masakit ba sa'yo? Teka, ano yan? Bakit may mga pasa ka? Ang dami! Meron pa sa likod mo. Hindi lang yan basta natumba. Mukhang binugbog siya. Walang hiya ang gumawa niyan sa'yo ah. Alam kong ikaw yan, Arlene. Buisit kang babae ka? Anong karapatan mo saktan ang kapatid ko, ha? Ano ba, Phoebe? Bitiwan mo ang buhok ko, nasasaktan ako.
Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Hindi ko sinasaktan si Bane. Hindi ko kayang gawin yun. Talagang itatanggi mo pa, ha? Nakikita na nga sa katawan ng bata ang mga marka. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kapag wala si Daddy, kung ano-anong ginagawa mo sa kapatid ko. Matapos mo akong lapnusin, ngayon naman binugbog mo ang kapatid ko. Sa susunod niyan, papatay mo na talaga kami. Ano ba, Phoebe? Bitiwan mo nga si Narlin. Mag-usap tayo na maayos. Hindi! Hindi magiging maayos ang usapan natin dahil kitang-kita na nga ang ebidensya na sinaktan niya si Bane. Ano, Dad? Yang babae pa rin ba na yan ang mas mahalaga sa'yo, ha? Kaya nga natin pag-uusapan para malaman natin ang totoo. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko sinaktan si Bane. Kahit natanungin niyo pa ang bata. Wala rin naman akong dahilan para manakit eh. Sinungaling ka! Wala kang ibang ginawa kundi ang magpaawa dyan. Iiyakan mo lang si Daddy. Tapos kakampi mo na ulit siya. Tumigil na muna kayong dalawa. Phoebe, manahimik ka na muna. Kahit naramdam ang tensyon sa paligid, tumahimik sina Phoebe at Narlene. Tila ba nagpapakalma muna si Ricky bago niya tinanong ang anak kung anong nangyari sa kanya. Hindi kumikibo si Bane pero halata ang takot sa mga mata niyang nakatingin sa kanyang ate. Ilang sandali pa ay naiyak na siya kaya hindi na ulit nagtanong si Ricky. Nakita niyo na? May trauma ng kapatid ko. Siguro hindi lang yan ang ginawa mo sa kanya. Ay, kawawa naman ang kapatid ko. Halika na. Ihatid na ka na sa kwarto mo. Hindi na papayag si ate na masasaktan ka ng sino man, ha? Kapag sinaktan ka ulit ng babae na yan, isumbong mo sa akin, igaganti kita. Hindi na naghintay pa si Phoebe na magsalita si Narlene at ipaglaban ang kanyang sarili. Umalis na sila papunta sa kwarto. Samantala, naiwan naman sa kusina sina Ricky at Narlene upang pag-usapan ang mga nangyari. Wala talaga akong ginawa. Kilala mo ko. Kahit na kailan hindi ko nagawang manakit ng kahit na sino. Lalo na ang mga anak mo. Hindi ako ang gumawa nun kay Bane. Hindi ko na alam ang nangyayari. Kung hindi ikaw ang gumawa nun, sino? Hindi naman ako sinasagot ni Bane dahil alam ko na takot ang bata. Pinagdududahan mo na ba ako? Hindi ako ganong klaseng tao. Hindi ako katulad ng mga madrasta na nananakit ng anak ng asawa nila. Hindi ko yun kayang gawin. Magpahinga na muna tayo. Ang daming tumatakbo sa isip ko ngayon. Naiwan si Narlene sa kusina. Mag-isang umiiyak. Hindi na niya kinakaya ang stress ng pananatili niya sa loob ng bahay na yon at ang pakikisama kay Phoebe. Halos isang buwan na rin silang nakatira sa iisang bahay at walang araw na hindi siya nahihirapan. Pero iisa lang ang gusto niyang patunayan, na mahal niya si Ricky kaya handa niyang tiisin ang lahat. Habang umiiyak si Narlene, naglilinis din siya ng kusina. Ang daming pagkain na nasayang dahil hindi sila masyadong nakakain lahat. Ilang sandali pa, dumating si Phoebe. Ano? Hindi mo na ba kaya? Kung may awa ka pa sa sarili mo, umalis ka na ngayon na. Kaunting kahihiyan na lang din. Hindi ako aalis. At talagang antigas ng mukha mo? Ano ba bang kailangan kong gawin para lumayas ka rito, ha? Gusto mo ba na si Dad ba mismo kumaladkad sa'yo palabas ng bahay? Mas nakakahiya ang ganun. Alam nating dalawa na hindi ako ang gumawa nun kay Bane. Kahit natanungin natin siya, hindi niya ako ituturo dahil alam ng bata kung paano ko siya pakitunguhan ng maayos. Wow! So, ako ang gumawa nun, ha? Ano ako? Nababaliw na para ganunin ang kapatid ko? Mag-isip ka rin naman, Narlene. Gusto mo pang magsinungaling ang bata para lang maitago yung kamalian na ginawa mo? Lalabas din naman ng totoo. Isa lang ang alam ko, Phoebe. Kahit na anong mangyari, hindi ako aalis sa bahay na ito. Mahal ko ang daddy mo at patutunayan ko sa inyo na karapat dapat ako para sa kanya. Matigas ka talaga, no? Sige, maglaro ka ng tanga-tangahan, Narlene. Pero isa lang din ang gusto kong tandaan mo. Kahit na kailan, hindi kita tatanggapin. Babalik sa dati ang pamilya namin at mawawala ka rin sa landas namin. Pahihirapan kita hanggang sa ikaw na mismo ang kusang umalis at lumayo.
Ilang araw pa ang lumipas, walang nagbago sa buhay ni Narlene. Naging mas impyerno palalo ang bahay dahil sa mga ginagawa ni Phoebe. Kahit na magaling na si Phoebe, hindi pa rin siya naghahanap ng trabaho dahil gusto niyang bigyan ng panahon ang pagpapahirap niya kay Narlene. Ano ba naman tong paglalaba mo sa damit ko? Pati ba naman to hindi mo kaya, ha? Huwag mo na maibato sa mukha ko. Ano bang problema? Maayos naman yan ah. Ha, maayos pa lang sa'yo ang ganyan, ha? Tingnan mo, may mga mantsa na hindi ko alam kung saan galing. Alam mo bang bigay sa akin ni Mami ang damit na yan, ha? Tapos dudumihan mo lang, wala kang pakinabang sa bahay. Uulitin ko na lang, Labhan. Ano pa bang ipapaulit mo? Isusunod ko na to pagkatapos kong laban ng mga damit ni Bane. Lahat yan! Ayusin mo! Gusto ko mas mabango! Huwag kang gagamit ng washing machine, ha? Kukusutin mo lahat yan! Ha? Hindi naman yan marumi lahat. Mabango rin naman itong mga nilaban ko. Isa pa, hindi ko pwedeng gamitin ang washing machine. Masyadong marami yan, hindi ko yan kayang labhan lahat. Nagre-reklamo ka ba? Ang tamad mo naman. Anong gusto mo? Buhay prinsesa ka sa bahay ng daddy ko? Wow! Anong gusto mo ang bag dito, ha? Ano, bubuka ka lang sa harap ni daddy? Tapos okay na lahat? Magtrabaho ka dito, huwag kang pabigat! Marami akong ginawa sa bahay. Hindi ko na kailangan isa-isahin lahat sa'yo. Dahil nakikita mo naman eh. Aba, natural kailangan mo yung gawin. Hindi ba gusto mo maging mother figure? Maging nanay-nanayan dito? And then, ayan, maging katulong ka. Mas bagay kasi yan sa'yo kaysa maging mami namin. Bilisan mo na dyan. Pagtapos na ipagtimpla mo ako ng juice, ha? Hindi sinunod ni Narlene si Phoebe. Kinuha niya lang ang isang damit na ibinato kanina sa mukha niya at iyon ang nilabhan. Matapos nun ay naglinis pa siya ng bahay. Hindi nawawala ng kalat dahil panay ang pagtatapon ng kung ano-ano ni Phoebe. Mahaba naman ang pasensya ni Narlene pero hindi na talaga niya kinakaya ang ginagawa ng dalaga. Gusto na niya itong isumbong kay Ricky. Mahal, huwag ka sana magagalit sa akin ha. Kasi may napapansin talaga ako kay Phoebe. Ayoko na sana tong sabihin sa'yo eh. Pero kasi sobra naman na ang ugali niya. Minsan gusto ko siyang disiplinahin. Kaso baka kasi magalit ka sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kilala mo naman yun. Kahit na simpleng disiplina lang, ginagawa niyang mas malala. Alam ko na iba ang magiging kwento kapag ikaw na ang kausap niya. Mahal, asawa na kita. Hindi man tayo kasal. Hindi pa, pero ikaw na ang katuwang ko sa buhay. Kailangan mo maging ina sa kanila. Kahit pa hindi nagkakalayo ang edad nyo ni Phoebe, ikaw na ang bahala sa pagdidisiplina sa kanya. Marami ako inaasikaso marami akong trabaho. Hindi ko kayang maharap lahat ng problema pati sa bahay. Ikaw bilang asawa ko, sa'yo ko na inaasa ang lahat. Pero please, huwag mo lang silang sasaktan. Kumukuha pa ng pagkakataon si Narlene kung paano niya nga ba didisiplinahin si Phoebe. Nagiging mas malala na kasi ito lalo sa bahay. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang may tumawag kay Ricky. Ilang minuto rin siyang kausap yon hanggang sa bumalik siya sa kusina at sinabi na aalis siya ng halos 1 linggo dahil may kailangan siyang ayusin sa trabaho. Oh, kayong tatlo lang ang may iwan dito ha? Phoebe, please naman. Huwag mo namang awayin ng mama nyo. Ikaw Ben, pakabait ka ha? Aral mabuti. Kapag balik ko, lalabas tayong lahat. Anong sabi mo? Mama? Mama namin yan? Yak! Hindi ganyan kababang babae magiging mama namin, no? Iisa lang ang mama namin at si Mami yun. Trina ang pangalan niya, hindi Chip na Narlene. Oh, hindi pa ako umaalis, ganyan ka na. Mahal, sana masabaan mo pa ang pasensya mo sa kanila ha. Naniniwala ako na kaya mo silang alagaan. Ikaw na ang bahala sa kanila. Oo naman, mahal. Magiging maayos lahat dito sa bahay. Oo nga pala, Phoebe. Ikaw na ang maghugas ng plato ngayong gabi, ha? Tutulungan ko mag-empake ang daddy nyo. Ano? Inuutusan mo ba ako? At bakit hindi? Bilang isang anak, dapat marunong ka sumunod sa magulang mo. Kaunti lang naman ang huhugasan mo eh.
Ganap na ganap ka ngayon sa harapan ni Daddy, ha? Hindi ko yung gagawin. Wala kang karapatan na utusan ako. Gawin mo na lang, Phoebe. Hindi ka naman mamamatay kung susunod ka sa utos sa'yo eh. Simula ngayon, dapat masanay na kayo na tawaging mama si Narlene. Ayoko maririnig na tatawagin niyo lang siya sa pangalan niya. Bilang respeto yun sa kanya. Grabe, hindi ko tanggap to. Hindi ako papayag na ganito na lang talaga ang pamilya natin. Nababalo ka na sa babae na yan, Dad. Sundin mo na lang kung anong inuutos niya sa'yo. Pakiramdam ni Phoebe na wala na siya ng kakampi sa bahay nila. Tuluyan na ngang nakuha ni Narlene ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Kahit na anong pagalit ni Phoebe kay Bane, tanggap na nito ang bago niyang ina-inahan. Kahit nagigil na sa galit si Phoebe, sinunod niya pa rin ang utos ng paghuhugas ng plato dahil nagalit na sa kanya ang ama. Pinaparinig niya talaga ang pagdadabog niya para maramdaman ni Narlene ang mas malalim na galit na nararamdaman niya. Samantala, si Narlene naman ay nag-aalala sa mga nangyayari. Alam niyang babawi sa kanya si Phoebe, lalo na kapag wala ang ama nito. Mas madaling magagawa ng dalaga ang mga gusto niyang gawin. Mahal, nakatulala ka naman dyan. Ano bang iniisip mo? Nag-aalala ka ba sa pag-alis ko? Oo, lalo na sa mangyayari sa amin ni Phoebe. Alam kong napahiya siya sa pag-uutos ko sa kanya, tapos nagalit ka pa nung ayaw niyang sumunod. Baka naman magalit ang anak mo sa'yo. Alam mo naman na ayaw ko mangyari yun, di ba? Baka sa halip na lumapit ang loob nila sa akin, lalong lumayo. Si Bane, di ba mahal na mahal ka na rin niya? Si Phoebe kasi matanda na, kaya iniisip niya na dapat mas mataas o mas angat ang desisyon niya. Tama lang din naman na ipinakita mo sa kanya kung sino ka na ba sa pamilyang ito. Yun na nga ang kinakatakot ko eh. Baka mas lalo niya akong makita na kalaban. Naririnig ko pa naman minsan na nag-uusap sila ng mami niya. Nagsusumbong siya ng mga ginagawa ko rito sa bahay. Wala naman ang magagawa ang mami nila eh. Dahil nagdesisyon naman na akong tuluyang makipaghiwalay. Hindi natin maaalis sa kanya na kausapin ang mami niya. Pero balang araw, malalaman niya rin kung bakit ikaw ang pinili ko. Makikita niya rin ang halaga mo. At maiintindihan niya rin kung bakit hindi na kami pwede pang magkabalikan ng mami niya. Sorry mahal ah. Kailangan mo pang pagdaanan to. Pagkaalis pa lang ni Ricky, lumabas na ang mas malalang ugali ni Phoebe. Kahit nautusan siya ni Narlene, hindi niya ito sinusunod. Isang beses, pinapasok niya sa bahay nila ang kanyang ina at sinabi na doon na siya matulog hanggat hindi pa nakakauwi ang kanilang ama. Dahil sa ginawa niyang yun, kinausap siya ni Narlene. Nakakabastos lang kasi ang ginawa mo. Alam mo nga ako na ang bagong asawa ng daddy mo, di ba? Wala namang problema sa akin na magpunta siya rito at dalawin kayo ng kapatid mo. Dahil totoo naman ang sinabi mo na siya ang tunay niyong ina. Pero yung dito mo siya patutulugin at gusto mo pa na sa kwarto namin ng daddy mo, parang sobra naman na yun. Tapos ginagawa niyo pa akong katulong dito sa bahay. Excuse me, kwarto nila Daddy. Kanila yon bago ka dumating. Sa kwarto na yon kami nabuo ni Bane. Kaya huwag kang mag-inarte, okay? Hindi ka tunay na asawa ni Daddy. Isa ka lang magpilit na maging madrasta. Pero sorry ka, dahil nandito pa si Mami. Kaya habang buhay ka pa rin magiging kabit. Lumipat ka ng higaan. Marami naman dyan pwede mong pwestuhan, no? Gusto mo sa bahay ng aso. Tutal, doon ka naman nababagay. Kahit na anong gawin mo, ako na ang asawa ng daddy mo. May karapatan na rin ako magdesisyon kung sino ang patutuloyin ko sa bahay na ito. Hanggang gabi lang ang mami niyo rito, pero hindi siya pwedeng matulog sa kahit saang kwarto rito. Ayokong istorbohin ng daddy mo, pero alam nating kapag sinabi ko to sa kanya, kahit gaano kahalaga ang trabaho niya, iiwan niya yon. Sana naman maintindihan mo ang mga nangyayari. Hindi kasi Bane na 10 taong gulang. May sarili kang isip. Kaya intindihin mo kung anong sinasabi ko sa'yo. Matapang ka na talaga, no? Dahil alam mong lahat ng sasabihin mo paniniwalaan ni Daddy. Ginaganito mo na lang ang mami ko. Ikaw ang walang respeto. Saka mo sabihin sa akin yan kapag alam mo kung ano ba ang respeto. Ayoko maging masamang madrasta.
kaya pilit kitang iniintindi. Pero sana gamitin mo rin ang utak mo para himayin kung ano na ba ang bagong buhay ng daddy mo. Kung gusto mong makasama ang mami mo, pwede ka namang sumama sa kanya. Hindi kita pinipigilan. Pinapalayas mo ba ako sa bahay ng daddy ko? Kung yan ang pagkakaintindi mo. Makakabawi rin ako sa mga ginagawa mo sa akin ito. Tandaan mo to, Narlene. Makikita rin kitang maghihirap at kapag nangyari yon, ako na ang magiging pinakamasayang tao sa mundo. Hindi lang palabas sa paghihirap mo ang gusto ko makita. Pati na rin ang pagkasira mo ng bait. Habang nakikitang bumabalik si daddy kay mami at nagiging masaya na ulit ang pamilya namin, hindi kita kailanman kaaawaan. Hindi ko naman hihilingin na kaawaan mo ko. Dahil ngayon, mas napagtatanto kong mas nakakaawa ka. Dahil hindi ka napalaki ng maayos ng pinagmamalaki mong ina. Sana nga, huwag ka magsisi sa mga desisyong pinaglalaban mo. Lalo na kapag nalaman mo ang katotohanan kung bakit talaga naghiwalay ang mga magulang mo. Ayaw nang magsalita pa ni Narlene dahil baka makapagsalita siya ng mga bagay na hindi niya na dapat pang sabihin. Hindi pa rin naman nakinig sa kanya ang dalaga. Pinatuloy pa rin ito ang ina sa bahay nila at sa iisang kwarto sila natutulog. Pinagpaplanuhan na rin nila kung paano ba nila mapapalaya sa bahay si Narlene. Hindi sapat ang pagpapahirap ni Phoebe dahil nagiging matapang si Narlene. Sa paglipas ng mga araw, nagmistulang katulong si Narlene sa bahay nila. Pinagsisilbihan niya maging ang dating asawa ni Ricky. Naging mas magulo pa ang buhay nang dumating ito. Phoebe, pwede bang linisin niyo naman yung mga kalat niyo? Nanlilimahid na sa tiles ang mga pagkain at patak ng mga inumin. Ang dami pang mga basura sa paligid. Ano, ganyan na lang ba kayo ng mami mo? Mas mabuti pa si Bane, alam ang responsibilidad sa buhay. Natigilan sa pagsasalita si Narlene matapos siyang sampalin ni Trina. Hinila pa ang buhok niya at sa sakit ay napaluhod siya. Pinagsabihan siya nito na sa susunod ay huwag niyang pagsasalitaan ng ganon ang anak niya dahil baka hindi siya makapagtimpi ay kung anong magawa sa kanya. Bitiwan mo nga ako! Wala akong masamang sinabi! Gusto ko lang maging responsable rin siya pagdating sa bahay! Masyado siyang makalat! At talagang mas matapang ka pa sa mami ko? Hindi ka talaga nakikinig, no? Hindi siguro sapat ang isang sampal. Ayan, dagdagan ko pa. Ano bang problema niyo? Maayos naman ako nakikipag-usap sa inyong dalawa! Wala si daddy kaya hindi ka makakapagdrama, okay? Wala kang kakampi sa bahay na to. Imposible namang kampihan ka ni Bane, di ba? Kaya ayan, tama lang na maging panlampaso ka sa sahig dahil dyan ka nababagay. Isa ka lang basahan! Pinagtulungan ni Trina at Phoebe si Narlene. Inilalampaso ang mukha niya sa sahig at pinagsisiparin siya. Nanlaban si Narlene pero higit na mas malakas ang dalawa kaya wala na siyang nagawa kundi ang umiyak. Ilang sandali pa, hindi nila inaasahan na biglang dumating si Ricky. Walang hiya kayo? Anong ginagawa niyo kay Narlene? Itigil niyo yan! Ano ba, Trina? Daddy, mabuti na lang dumating ka. Alam mo ba na binabastos ng babae na yan si Mami? Dad, ipagtanggol mo naman kami. Ipagtanggol? Nakita ko mismo ang ginawa niyo kay Narlene. Isa pa, anong ginagawa ng babae niyan dito, ha? Hindi ba sinabi ko nang wag na yan makakatapak pa ulit sa pamamahay ko? Dad, bahay din ni Mami to. Dapat ang paalisin mo ay yung sampid na babae na yan. Ayaw namin ni Bane na magkaroon ng madrasta. Ang gusto namin yung tunay na ina. Please naman, Dad, pakinggan mo naman kami mga anak mo. Kung gusto mong makasama ang mami mo, lumayas ka rito kasama niya. Wala kang karapatan saktan si Narlene. Lumayas kayo rito! Mahal, kumalma ka na muna. Hindi ako kakalma. Hindi ako papayag na sasaktan kanila ng ganyan. Ikaw naman, Phoebe. Hindi ka ba talaga marunong gumalang, ha? Hindi kita pinipilit na tanggapin si Narlene. Pero sana naman matuto ka ring respetuhin ang desisyon ko. Dahil kung hindi mo kayang gawin yon, maluwag ang pinto. Sumama ka dyan sa mami mo at nang malaman mo kung anong pagkatao meron yan. Talagang mas pinipili mo ang babae mo kaysa sa anak mo, Dad? Handa mo akong palayasin para lang makasama mo siya? Anong klaseng ama ka?
Bago mo itanong sa akin yan, itanong mo muna sa sarili mo kung anong klaseng tao ka. Kahit na hindi bilang anak ko, bilang isang tao na lang. Anong klaseng ugali meron ka para maging sagad sa buto ang pagiging masamang tao mo? Huwag mo nang pagtakpan pa ang babae na yan. Kahit naman anong sabihin ko, hindi mo ko paniniwalaan. Okay, sige. Aalis ako at sasama ako kay Mami. Pero wag na wag kang magmamakaawa sa aming bumalik kami sa'yo. Dahil lang sa nagsisisi kang mas pinili mong babae na yan. Isasama ko si Ben. May sarili kaming ina kaya hindi kami tatanggap ng madrasta. Hindi! Ikaw ang lumayas dahil ikaw lang naman ang hindi makatanggap kay Narlin. Hindi ko naman hiniling sa iyong kalimutan mo ang mami mo bilang pagtanggap na si Narlin na ang bago kong asawa. Ikaw ang wag sana magsisi sa mga desisyon na gagawin mo. Wag ka sana magmakaawa sa akin para lang tanggapin kita. Lalo na kapag nalaman mo kung anong tunay na ugali ng mami mo. Nagmalaki si Phoebe. Umalis nga siya kasama ang kanyang ina at lahat ng sisi at galit ay kay Narlin na tuon. Si Ricky na ang naglinis ng mga kalat na naiwan habang si Narlin naman ay nakaupo lang. Ilang beses siyang nagtangka na tulungan si Ricky pero hindi siya hinayaan na kumilos. Lalo pa at may iba pa siyang galos sa kanyang katawan. Nang matapos si Ricky, agad silang nagtungo sa kwarto. Tulog na pala si Bane. Mabuti na lang hindi niya naabutan ng nangyari kanina. Naaawa ako sa bata. Kung ano-anong kaguluhan na lang ang nakikita niya. Gamutin na muna natin ang sugat mo. Paano na si Phoebe? Baka magalit na ng tuluyan sa'yo ang anak mo at isipin na pinabayaan mo na talaga siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagpupunta rito si Trina? Hinayaan mo pang saktan ka. Dapat ipinagtanggol mo sarili mo. Namimihasa na si Phoebe sa ginagawa niya eh. Akala niya hindi ko malalaman na siya ang bumugbog sa kapatid niya. Si Bane mismo nagsumbong sa akin at natatakot siya sa mga pagbabanta sa kanya ng ate niya. Ano? Ibig sabihin, binugbog niya ang kapatid niya para lang isisi sa akin? Bakit naman gano'n na lang ang galit sa akin ni Phoebe? Maayos naman ako makitungo sa kanya. Dahil nalaso na ng nanay niya ang utak niya. Mas maganda nga nakasama niya na yun para makita niya kung anong klaseng babae yun. Ewan ko na lang kung kayanin niya ang buhay kasama yun. Pero paano na yan? Paano nga kung hindi niya kaya? Mataas pa naman ang pride nun. Kapag may nangyari sa kanya, sa akin niya isisisi. At baka mas malala na sa'yo pa siya lalong magalit. Ayokong maging ganun ang pamilya mo. Sisisihin ko ang sarili ko kapag pati mga anak mo mawawala na rin sa'yo. Huwag mo sisihin ang sarili mo dahil desisyon niya yon. Siya lang ang nakakaalam ng mga bagay na gagawin niya sa buhay niya. Mas mainam nga para naman malaman niya kung hanggang saan ba siya dadali ng pride niya. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Narlin kay Phoebe. Minsan, gusto niya itong tawagan at siya na lang ang magpapakumbaba para bumalik na ito sa bahay pero pinipigilan siya ni Ricky. Sinasabi sa kanya na hayaan niyang si Phoebe mismo ang makakita ng pagkakamali niya para magkaroon ito ng respeto sa kanya. Dahil kung siya lang palagi ang magpapakumbaba, masasanay lang ito na kapag nagkamali siya, ibang tao ang dapat nahihingi ng tawad. Makalipas ang 1 linggo, nakaramdam ng kakaiba si Narlin. Bigla-bigla na lang may kung ano-anong bagay na pumapasok sa utak niya. Tila ba nagiging tuliro siya? Sa kalaliman ng gabi, bigla na lang nagising si Ricky at nagtaka sa nakita niya. Mahal, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakatayo sa tapat ng bintana? May sinisilip ka ba dyan? May tao ba? Alam ko nandyan lang sila. Nagtatago sa dilim. Pero nagkalat silang lahat. Ha? Nagkalat? Nagkalat saan? Ano? Sino bang nandyan? Wala naman tao ah. Ano bang sinasabi mo dyan? Matulog ka na lang kaya. Baka puyat ka na eh. Andyan na sila. Ang dami nila. Tinatawag nila tayo. Walang tao, okay? Tulog na tayo. Tara na. Pinilit ni Ricky ang asawa na matulog na. Kahit na paulit-ulit lang naman ang mga sinasabi niya.
Kinaumagahan, maagang nagising si Ricky. Pagtingin niya sa tabi niya ay wala si Narlene. Nagkaroon siya ng pag-aalala na baka kung saan ito nagpunta. Pero paglabas niya, nakita niya itong inaayusan si Bane dahil papasok na sa paaralan. Good morning! Ang aga mo naman yatang nagising. Di ba wala kang pasok? Okay ka na ba? Ha? Bakit? Hindi ba ako okay? Wala naman akong lagnat. Wala ring masakit sa akin. Hindi, kasi kagabi nagsasalita ka eh. Nakatingin ka pa nga sa bintana. Sure ka ba? Baka panaginip mo lang yun. Wala naman akong maalala. Ayan, sabi ko naman kasi sa'yo magpahinga ka rin. Sunod-sunod ang trabaho mo, tapos anong oras ka na natutulog? Sure ka ba? Baka nga. Ewan ko. Sandali lang, tatapusin ko lang tong buhok ni Bane, tapos titimplahan na kita ng kape mo. Maging si Ricky ay naguguluhan na sa mga nangyayari. Alam niyang hindi yun panaginip. Hindi lang isang beses nangyari yun. Halos gabi-gabing ganoon si Narlene. May pagkakataon pang nakikita siya ni Ricky sa sala, nakatulala habang nagsasalita na para bang may kinakausap. Minsan naman sa kusina, naghahain ng pagkain kahit na wala namang tao sa kusina. Hindi lang si Ricky ang nakakapansin nun, kundi maging si Bane. Kaya sinasabi niya sa kanyang ama na baka nasisiraan na ng bait si Narlene. Pero kapag kinakausap naman ni Ricky ang asawa, wala naman daw itong matandaan. Nag-aalala na si Ricky pero hindi naman niya madirekta si Narlene dahil baka sumama ang loob nito at magalit dahil napagkakamalan siyang baliw. Sa paglipas ng mga buwan, biglang bumalik si Phoebe at sinabi niya na kukuha lang siya ng mga damit niya. Pero ang totoo, nais niyang magmasid sa nangyayari kay Narlene. Malakas ang ulan, bukas ka na umalis. Akala ko hahayaan mo na ako maulanan eh. Okay, sige. Gusto na nilang kumain. Magluluto ako. Sino? Kakakain lang natin ha. Ang dami nila ngayon. May mga bagong dating. Ha? Anong pinagsasabi niyang asawa mo, Dad? May nakikita ba siyang hindi natin nakikita? Tara na, mahal. Pumasok na tayo sa kwarto. Matulog na tayo. Magagalit sila sa akin. Dapat natin sila bigyan ng pagkain. Nagugutom silang lahat. Wag tayong aalis. Natatawa si Phoebe habang nakikita niyang nawawala sa sarili si Narlene. Kinabukasan, maayos na naman ito. Nakakausap ng matino. At kapag sinasabi ang ginawa niya, wala siyang maalala. Nakiusap pa si Phoebe sa kanyang ama na kung pwedeng manatili muna siya roon kahit na 2 araw pa para makasama si Bane. Pero ang totoo ay kinukuhanan niya lang ng video si Narlene kapag nawawala ito sa sarili. Kung noong una, tuwing gabi lang siyang nagsasalita mag-isa, umabot na sa puntong wala nang pinipiling oras o lugar. Alam mo ba kung anong ginawa mo kaninang umaga? Ito lang naman oh, nagwala ka sa gate kasi gusto mong papasukin ng sino mang hindi namin nakikita. Ayan, panoorin mo sa video. Nakakahiya ka at nakakatakot na rin. Si Bane halos ayaw na lumapit sa'yo. Aalis na dapat ako ngayon eh, pero hindi ko magawa dahil ayokong iwan ng kapatid ko kasama ka. Hindi yan totoo. Hindi ko maalala. Bakit ko naman gagawin yan? Ay, abamali ko sa'yo. Baka may lahi kayong baliw o kaya sa sobrang pag-aasam mo ng kayamanan ng daddy ko, nakarma ka na. Panoorin mo, kuha yan mismo sa CCTV sa tapat ng gate. Alam nga namang pekiin ko yan. Ano, mag-aksaya ako ng oras para sa'yo? Bakit wala akong matandaan sa ginawa ko? Hindi ako yan. Hala ka, nababalo ka na, Narlene. Oh, paano na yan? Kahit si daddy nakikita yan. Paano kung bigla ka nilang manakit tapos patayin mo mga tao rito? Kasi nga, hindi mo matandaan ang ginagawa mo. Hala ka. Hindi ako mananakit ng sino man. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganyan. Hala ka. Basta ako, alam ko na babaliw ka na. Sa totoo lang, takot talaga si Bane sa'yo.
Pansin mo naman, di ba? Hindi ka na niya nilalapitan. Minsan nagkukulong siya sa kwarto. Kasi nga, nakikita niya ang mga nangyayari sa'yo. Kung ako sa'yo, umalis ka na sa bahay na to. Lumayo ka na. Karma mo na yan kasi mapanira ka ng pamilya. Wala pa namang atang luna sa kabaliwan kapag karma ang naningil. Gulong-gulo na ang utak ni Narlene dahil hindi lang naman si Phoebe ang nagpatunay na may ganoon siyang ginagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lumalala ang nangyayari kay Narlene. Minsan ay lumalabas pa ito ng bahay at sumisigaw at paminsan-minsan pa ay nagwawala. May mga kapitbahay na silang nagsusumbong kay Ricky dahil natatakot na rin sila sa maaaring magawa ni Narlene. Lalo na may mga bata rin sa paligid. Sa mga nangyayari, nakakaramdam ng tuwa si Phoebe dahil alam niyang nagtagumpay na siya. Kaunti na lang ay mapapalayas ng kanyang ama si Narlene. At kapag nangyari yon, makakabalik na ang kanyang ina. Dad, ano pong balak nyo? Dalhin nyo na ang babae nyo sa mental hospital. Nakakahiya na po eh. Kasi yung mga kapitbahay natin, ang dami na nilang sinasabi tungkol sa pamilya natin. Bakit po ba hindi ninyo mabitiwan ng babae na yun? Baliw na siya, Dad. Alam ko na magiging maayos pa naman siya. Ayokong iwan si Narlene. Mahal ko siya at gusto kong samahan siya hanggang sa bumalik siya sa dati. Dad, ano pang dati? Paano kung ganyan naman na talaga siya? Ano, gusto mo talaga na dalhin ang kahihiyan na may lahing baliw ang pamilya natin? Paano kung nagkaroon na kayo ng anak, tapos nahawa na rin sa kabaliwan ng nanay niya? Hindi ba mas kawawa ang bata? Baka po pinapakita na rin sa inyo na hindi talaga nagtatagumpay ang sino mang mapanira ng pamilya. Kung ako po sa inyo, Dad, paalisin niyo na siya. Handa naman bumalik si Mami. Ang hindi nila alam, naririnig na pala ni Narlene ang lahat. Kahit na sobrang hirap at bigat sa dibdib, kailangan niyang magdesisyon. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kapakanan ng pamilya ng lalaking mahal niya. Kahit na wala siyang maalala sa mga nangyayari sa kanya, sapat na ang mga balita na naririnig niya mula sa iba't ibang tao. Nang gabing yun, naabutan siya ni Ricky na nag-eempake ng mga gamit niya. Oh, ano ginagawa mo, mahal? Kinukuha ko lang yung mga iba kong importanteng gamit. Hindi ko kasi madadala yan lahat eh. Pero sa susunod babalikan ko na lang o kaya ipadala mo na lang sa bahay namin. Bakit? Uuwi na muna ako sa bahay namin. Tama naman si Phoebe. Hindi ako dapat dito sa inyo nakikisiksik. Ayokong bigyan ng kahihiyan ng pamilya nyo dahil lang sa mga bagay na ginagawa kong hindi ko rin naman maalala. Hindi naman kita pinapaalis. Di ba sasamahan natin ang isa't isa kahit na anong mangyari? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi naman matitigil yun eh. Hindi din naman mawawala ang pagmamahal ko para sa pamilya mo. Pero hindi pwedeng ganito ako palagi. Hindi na maganda para sa mga anak mo. Sila ang magsasakripisyo sa maaaring kahihiyan na bitbit ko dahil dito sa kabaliwan ko. Please, huwag kang umalis. Tutulungan kitang gumaling. Gagawa tayo ng paraan para gumaling ka. Hindi ako papayag na mag-isa kang haharap sa problemang yan. Magkakampi tayo. Magkasama tayo. Napilit ni Ricky si Narlene na manatili sa bahay. Sinigurado sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Kahit na kailan, hindi siya ikinahiya nito at hindi natatakot sa nangyayari sa kanya. Voluntaryo na rin si Narlene na nagsabing gusto niyang magpasuri kung sadya nga bang may diferensya na siya sa pag-iisip. Nang mabalitaan ni Phoebe na hindi pa rin aalis ang madrasta, nakaramdam siya ng inis. Bakit pa pinaglalaban pa rin ni Dad ang pagmamahal niya sa baliw na yun? Hindi naman niya pinaglaban ng ganyan ng relasyon nila ni Ma'am. Sana tuluyan ng mga baliw ang babae na yun. Mali pa ata ang kulang na pinagawa ko sa kanya. Sa halip na iwan siya ni Dad, mas lalo lang tumatag ang relasyon nila. Ay, kawawa naman ng mami ko. Naghihintay na magkaayos na sila ni Dad. Gagawa ako ng paraan para makabalik si Ma'am. Kung hindi ko mapapaalis si Narlene sa simpleng kulam, gusto ko nalang iparamdam sa kanya na hindi siya mahalaga sa mga tao sa bahay na to.
Nagsimula na si Phoebe na gumawa ng plano habang ang kanyang ama naman ay pilit na tinutulungan si Narlene. Pero kahit na anong pagpapagamot ni Narlene, hindi naman siya gumagaling. Mas lalo pa nga siyang lumalala kaya kinakailangan siyang magkulong sa loob ng kwarto para hindi siya makagawa ng kahihiyan sa labas. Dad, may nahanap na ako work. Paano si Bane dito sa bahay? Siguro naman ayaw mo rin siyang ipaubaya sa baliw niya madrasta, no? May kinakausap na akong pwede magbantay kay Bane. Kukuha ko ng yaya. Nakausap ko siya. Ang sabi niya, miss na niya si Mami. Talagang matigas ang puso mo, Dad. Hindi mo na kami pakikinggan? Para saan pa? Na gusto rin naman talaga ni Mami na maalagaan kami. Okay, sige. Hindi ko na ipipilit na magkabalikan kayo. Pero bigyan mo naman siya ng pagkakataon na magpakananay sa amin. Huwag mong ipaubaya kung kani-kanino si Bane. Mas maganda kung si Mami na lang. Kahit magbumukha pang siyang ibang tao sa bahay na to dahil ang babae mong tinatabihan mo gabi-gabi. Nag-usap na sina Ricky at Narlene tungkol sa sinabi ni Phoebe. Noong una, ayaw ni Ricky dahil baka kung anong maramdaman ni Narlene, pero ito na mismo ang nagsabi na tama naman si Phoebe. Mas maganda kung ang tunay nilang ina ang mag-aalaga sa kanila. Kahit naman anong gawin nila, ay may karapatan pa rin si Trina para alagaan ang mga bata. Kinabukasan nun, bumalik si Trina sa bahay pero sa ibang kwarto siya nanunuluyan. Paminsan-minsan ay lumalabas si Narlene ng kwarto pero hindi siya masyadong nagtatagal dahil natatakot siya na baka mawala na naman siya sa sarili. May merienda pala akong ginawa. Kuha na lang kayo sa kusina. May nakatabi na rin para kay Bane. Pakibigay na lang mamaya kapag nakauwi na siya. Hindi ka ba nasasaktan sa mga nangyayari sa bahay na to, ha, Narlene? Andito na si Mami, oh. Nagkikita sila ni Dad. Minsan nakakapag-usap tungkol sa aming mga anak nila. Gusto mo ba talaga na maging komplikado na lang ang lahat sa buhay namin? Wala ka talagang balak na umalis, ha? Masaya ako na nakakasama niyo ang mami niyo. Pero hindi pa rin maaalis ang katotohanan na hiwalay na sila ng daddy mo. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Hanggang kailan ka sisiksik sa pamilya namin, ha? Manawa ka naman sa ganito. Umalis ka na lang at doon ka sa malayo magpakabaliw. Hindi na nakipagtalo pa si Narlene. Agad siyang pumasok sa loob ng kwarto at doon siya naging mas emosyonal. Hindi siya makakatakas sa sakit, lalo na kung palagi niyang nakikita si Trina. At minsan nakikita niya na magkausap sila ni Ricky. Mukhang sa panay-isip niya ng mga ganong bagay, mas nagiging malala pa ang nararamdaman niyang kabaliwan. Kahit nasa loob siya ng kwarto, doon naman siya nagsisisigaw at nagsasalita sa mga nilalang na siya lang ang nakakakita. Tumagal ng 2 araw na sunod-sunod na hindi siya naging matino. Yun ang pinakamatagal na nangyari sa kanya. Kumakalma lang siya kahit na paano kapag kasama niya si Ricky. Ang ingay na naman ng babae na yun. Rinig na rinig ang boses niya hanggang dito sa sala. Hindi ba napapagod si Daddy na mag-alaga ng baliw? Dapat siyang kinakadena eh. Teka, bakit maingay din sa room ni Mami? May kausap kaya siya dun? Nagtungo ang dalaga sa kwarto ng ina. Inilapit niya ang tenga sa pinto. Naririnig niya ang halinghingan na tila ba may kinikiliti. Kumatok siya at ilang sandali lang bumukas yun. Pero isang lalaki na hindi niya kilala ang bumungad sa kanya. Nagtaka siya pero nagalit lang sa kanya ang ina. Pinakikialaman daw ang ginagawa niya. Ilang araw pa ang lumipas kung sino-sinong lalaki na rin ang pumapasok sa bahay nila at diretso lang yon sa kwarto ng ina. Sa inis ni Phoebe, kinumpronta niya ang ina at sinabi lang sa kanya na nagpapakasaya lang naman siya katulad ni Ricky. Kung si Ricky daw ay pwedeng magkaroon ng babae sa bahay, dapat siya rin pwedeng magkaroon ng lalaki. Mami, kaya nga po bumalik ka rito para maayos ang relasyon ninyo ni Daddy, hindi para maghanap ng ibang lalaki. Ginagawa niyong hotel ang bahay eh. Ano po ba yan? Kaya nga gumagawa ako ng paraan para maghiwalay sila ni Narlene.
Simula ngayon, wala na kayong kakausapin na ibang lalaki. Dapat makuha ninyo ulit si Daddy para maging buo ang pamilya natin. Nagalit ang kanyang ina at sinabihan siya na huwag siyang pakialaman sa mga ginagawa niya. Hindi pa rin nakinig si Trina sa anak. Hindi na rin alam ni Phoebe ang dapat na gawin dahil kapag nalaman ng ama na nagpapapasok ng ibang tao sa bahay nila, magagalit ito sa kanila, lalo na sa ina. Magiging dahilan pa yon para lalong hindi sila magkabalikan. Kay Narlene na isinisisi ni Phoebe ang lahat ng gulo at problema sa bahay nila. Dahil daw simula nang magpunta ito sa kanila, nagdala lang siya ng kamalasan. Habang tumatagal na nakakasama ni Phoebe ang ina, doon niya nakikita kung gaano ba ito kagulo. Hindi ito nag-aasikaso sa bahay at kahit na si Bane ay hindi na rin inaasikaso. Hindi katulad sa ginagawa noon ni Narlene. Nagigising ng maaga para paghandaan sila ng pagkain. Kapag may sakit siya, inaalagaan siya kahit na palagi niya itong pinapahirapan. Ayaw niyang ikumpara ang ina sa madrasta pero lumalabas na mas higit nga si Narlene sa pagiging isang ina. Pero ayaw tanggapin ni Phoebe ang katotohanan na yun. Isang hapon, umuwi ang dalaga galing sa trabaho niya nang marinig niyang may kaguluhang nangyayari sa loob ng kwarto ni Bane. Agad siyang napatakbo roon. Naabutan niya si Narlene at Trina na nagtatalo sa loob ng kwarto habang si Bane naman ay umiiyak. Ano ba ginagawa mo rito, baliw ka? Ano, sinaktan mo ba ang kapatid ko? Tapos balak mo rin saktan ng mami ko? Wala akong ginagawang masama. Niligtas ko lang si Bane dahil muntik na siyang gahasain ng lalaking kasama ng mami mo. Mabuti na lang narinig ko ang bata. Baka kung ano pa nangyari sa kanya. Mukha namang walang pakialam ang mami niyo dahil mas nagalit pa siya kay Bane sa halip na sa lalaki. Pinapairal mo na naman ang kabaliwan mo. Ano, gagawa ka na naman ng kasinungalingan para lang mapalaya si mami? Kasi natatakot ka na pwede na ulit sila magkabalikan ni Daddy? Alam ko naman na ganyan ka mag-isip eh. Dahil hindi na nga gumagana yung dispalenghado mong utak. Hindi ako nagkakamali sa nakita ko. Iniligtas ko lang si Bane. Umapila si Trina at sinabi na sinasaktan ni Narlene ang bata kaya siya nagpunta sa kwarto nito. Hindi totoo na nagpapasok siya ng ibang lalaki dahil ayaw na niyang gawin yun kasi nakapag-usap na sila ni Ricky na aayusin ang pamilya nila. Hindi lang yon matanggap ni Narlene kaya nagwawala siya sa bahay at nais na saktan si Bane bilang ganti. Dahil mas kapani-paniwala ang sinabi ni Trina, siya ang pinaniwalaan ni Phoebe. Nakita mo na? Nakukuha mo pa talaga magsinungaling. Baliw kang babae ka. Baliw! Nagsasabi ako ng totoo! Hindi ako baliw! Baliw ka! Kaya dapat doon ka sa mental hospital dahil doon nababagay ang gaya mo. Hindi. Hindi yan totoo. Ah! Nandiyan na naman yung mga boses na bumubulong sa utak ko. Hindi ako baliw. Hindi ako nababaliw. Hindi. Hindi ako nababaliw. Hidahampas ni Narlene ang ulo niya. Kasabay naman nun ay ang 3 malakas na sampal na inabot niya kay Phoebe. Galit na galit ito sa kanya at kasama rin si Trina na sinaktan siya. Matapos nun, kinaladkad nila si Phoebe papunta sa kulungan ng aso at doon siya ikinulong. Ayan, diyan ka na babagay. Kainin mo mga natira-tirang pagkain dito sa bahay. Total baliw ka naman at mapanira ng pamilya, kaya diyan ka. Mas masahol ka pa sa hayop. Kahit magwala at magsisigaw ka dyan, wala namang makakarinig. Hintayin mo na lang si Daddy umuwi bukas para siya maglabas sa'yo sa kulungan na yan. Nagtawanan sina Phoebe at Trina habang nakikita nila si Narlene sa loob ng kulungan ng aso. Nang tumawag si Ricky sa bahay nila para alamin ang kalagayan ni Narlene, nagsabi lang si Phoebe na natutulog na ito. Payapa na ang gabi ng dalaga
dahil nagawa na rin niya ang matagal niyang nais gawin sa madrasta at naniniwala siya sa ina na magkakabalikan na nga sila ni Ricky. Habang mahimbing ang tulog ni Phoebe, napansin niyang may mga kamay na gumagapang sa binti niya. Nakapatay ang ilaw kaya hindi niya makita kung sino yon, pero ramdam niyang ibang tao. Kaya napasigaw siya. Tinatawag niya ang kanyang ina pero hindi siya pinupuntahan nito. Ilang sandali pa, nakatayo siya at nabuksan ang ilaw. Isang pamilyar na muka. Nakita niya na yon dahil minsan nang isinama ng ina sa bahay nila. Walang hiya ka? Anong ginagawa mo rito? Manyakis! Tulong! Tulong! Mami, tulungan niyo ako! Kahit na anong sigaw ni Phoebe, walang tumutulong sa kanya, lalo pa at hindi siya makawala sa lalaki. Hinarangan nito ang pinto. Ilang sandali pa ay hinila siya nito at sinuntok sa sikmura. Dahil sa sakit, agad siyang nanghina at hindi na magawa pang makasigaw. Nang ihiga siya sa kama, biglang bumukas ang pinto at si Narlene ang bumungad sa kanya. Agad itong naghanap ng matigas na bagay at pinaghahampas ang ulo ng lalaki. Nawalan ito ng malay at bumulagta sa sahig. Ayos ka lang ba? Sandali, tatawag ako ng pulis. Doon na muna tayo sa kwarto namin. Hindi makapagsalita si Phoebe. Nahihirapan din siyang kumilos, kaya inakay siya ni Narlene. Nadadapa-dapa pa sila dahil may mga sugat din sa paa si Narlene, dulot ng pagpupumilit niyang sirain ang kulungan ng aso. Sumabit ang paa niya sa mga nakausling bakal. Pagpasok nila sa kwarto, naroon si Bane, nakaupo lang sa isang sulok at umiiyak. Tumahan lang ito nang makita si Narlene. Ilang sandali lang din, umuwi si Ricky kasama ang mga pulis na dumakip sa lalaking nagtangka ng masama kay Phoebe. Kasama ring dinakip si Trina at isa pang lalaki na kasama nito sa kwarto. Kumusta kayo? Ano nangyari? Bakit ang dami mong galo sa katawan? Dadali na muna kita sa ospital para magamot yan. Hindi na muna, ayos lang ako. Natatakot ako na baka magwala ako doon at dalhin na ako sa mental hospital. Sorry! Sorry, hindi ako naniwala sa sinabi mo. Sorry sa ginawa ko sa'yo. Sorry! Hindi na natigil pa si Phoebe sa pag-iyak dahil sa pagsisisi niya sa nagawa niya. Kung hindi dahil kay Narlene, maaaring napagsamantalahan na siya ng lalaking mismong ang ina niya ang nagpapasok sa bahay. Pareha silang magkapatid nagkaroon ng trauma, kaya mas lalong pinaghigpitan ni Ricky ang seguridad ng bahay nila. Hindi pa rin nakakalabas sa kulungan ng ina ni Phoebe at ang mga kamag-anak nila panay ang tawag sa kanya para tulungan ang ina. Pero hindi pa kayang harapin ng dalaga ang ina dahil baka kung ano na namang sabihin sa kanya nito para malaso ng utak niya. Hindi pa rin gumagaling si Narlene. Palagi pa rin siyang sumisigaw at nagwawala kapag may mga boses na bumubulong sa utak niya. Nakokonsensya na rin si Phoebe sa nangyayari kay Narlene na siya naman ang may kagagawan. Humingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya na humanap ng taong makakapagpagaling kay Narlene. Pero wala silang kakilalang albularyo. Natatakot din naman siyang lumabas kaya wala na siyang nagawa kundi ang aminin sa ama ang ginawa niya. Sorry, Dad. Yun lang kasi ang naisip kong paraan para lumayo na siya sa buhay natin. Nakinig ako sa usig sa akin ni Mami na ipakulam ko na lang si Narlene. Kasi yun lang ang mas mabilis sa paraan para mawala siya sa bahay na to eh. Para kapag nawala siya, magkakabalikan na kayo ni Mami. Ngayon nakikita mo na ang resulta ng mga ginawa mo? Pinahirapan mo si Narlene habang pilit mo ipinagtatanggol ang masama mong ina. Sana ngayon maintindihan mo kung bakit ayoko na makipagbalikan sa kanya. Dahil kapag ginawa ko yun, parang hinayaan ko na rin masira ang buhay ng mga anak ko. Ayoko lang siraan ang mami nyo dahil alam kong mahal nyo siya.
Sorry, Daddy. Hindi ko na po ulitin. Hindi ko naman alam na ganun pala si Mami eh. Kahit kami mga anak niya, wala siyang pakialam. Sorry talaga, Daddy. Kapag natapos na natin tong problema na to, sana alam mo rin kung kanino ka talaga dapat humingi ng tawad. Sa mga kamag-anak ni Narlene sa probinsya sila humingi ng tulong para maagapan ang kulam na nangyari. Inabot din ng ilang buwan bago siya tuluyang gumaling. Ginawa pa nilang magbiyahe papunta sa probinsya para maging mas maayos at epektibo ang pagsasaalis ng kulam. Nang maging maayos na si Narlene, ipinakita ni Phoebe ang labis niyang pagsisisi sa pagpapahirap dito. Hindi na niya inaaway si Narlene at kapag kailangan nito ng tulong ay tumutulong siya. Mahirap noong una para kay Phoebe na tanggapin na wala na talagang pag-asa ang mga magulang niya. Pero alam niyang magiging mahirap naman ang buhay nila kapag bumalik ang kanilang ina. Oh, ang aga mo nagising. Aalis ka ba? May job interview ako ngayon. Nagluto na pala ako ng almusal. Dapat sinabi mo sa akin kagabi para nakapag-set ako ng alarm ng mas maaga. Good luck pala sa interview mo ha. Daming nangyari no? Pati sa trabaho mo ilang beses ka nag-resign. Kaya nga eh, ako rin naman may kasalanan nun eh. Alam mo na, sa taas ng pride ko, hindi na nakakapag-isip ng tama. Basta lang desisyon, kahit na hindi na pinag-iisipan. Hindi pa ako humihingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo. Sorry, alam ko hindi sapat ang sorry lang. Pero sana mapatawad mo ako. Hindi ko nakita na magiging mabuti ka palang asawa at ina. Sorry, hindi ko malang hinayaan na kilalanin ka dahil mas inuna ko pang husgahan ka. Ang mahalaga, natuto ka na sa mga pagkakamali mo. Alam ko naman na mahirap talagang tanggapin na hindi na magkakabalikan ng mga magulang nyo. Pero hindi naman kasi ibig sabihin nun, hindi na rin magiging buo ang pamilya nyo. Hindi ako dumating para sirain yun. Dumating ako para mas lalong magdagdag ng pagmamahal. Ngayon, nakikita ko naman na nagiging maayos na tayong dalawa. Mabait ka rin namang anak. Matigas lang talaga ang ulo. Naghuhugas na ako ng plato ha. Nagwawalis na rin. Para hindi ka na ma-stress dito. Mama. Dapat hindi lang simpleng mama ang tawag sa'yo. Yung pangsosyalan na Donya ang datingan. Kaya mama. Nagtawa na ng dalawa habang inuulit-ulit ni Phoebe ang mga salita na yon. Ilang sandali lang din ay nagising na si Bane at nakisali na sa usapan nila. Nang sabay-sabay na rin silang kumain ng almusal, pansin ni Ricky na malaki na ang naging pagbabago sa bahay nila. Mas magaan na ang buhay nila at napupuno na ng tawanan, hindi na panay galit at sigawan. Tanggap na ni Phoebe ang bago nilang ina habang mas pinag-iigihan palalo ni Narlene na maging mabuti. Ilang buwan pa ang lumipas, nagkaroon sila ng pagsasalo dahil isang selebrasyon para sa promotion na nakuha ni Phoebe sa trabaho niya. Mas maganda ang career ko ngayon. Kahit na bago lang ako sa trabaho, ako pa rin ang pinili nila para sa position na yon. Ang ibig sabihin, lilipat na talaga ako ng bahay. Pero okay lang, may nakakasama naman si Bane. At sa susunod, may makakalaro na rin siya. Makakalaro? Oo, magkakaroon na siya ng kalaro dito sa bahay. Teka, buntis ka? OMG! Magkakaroon na kami ng bagong kapatid? Wow! Hindi na ako makapaghintay na mabuhat ng bago naming baby. Hindi lang pala tungkol sa promotion ko tong celebration natin pati na rin sa bagong miyembro ng pamilya natin. Ang saya! Walang paglagyan ang tuwa nila sa sunod-sunod na magagandang balitang dumating. Naging magaan ang buhay nila dahil wala naman na silang bitbit na galit at sama ng loob. Nakalabas na sa kulungan ang ina ni Phoebe at paminsan-minsan ay kinukulit siya nito para makipagbalikan kay Ricky. Pero sinasabi niya lang sa ina na hindi na yun pwedeng mangyari dahil masaya na ang ama sa desisyon na ginawa nito. Nalaman na rin ni Phoebe na ilang beses palang nagloko ang ina
kaya sila naghiwalay. Alam din ni Phoebe na hindi na magbabago ang ina dahil naging sakit na nito ang pakikipagkita kung kani-kaninong lalaki. Hindi naman niya ito itinatakwil, pero hindi ibig sabihin na hahayaan niyang maging dahilan ng ina para masira ang pamilyang inayos na ni Narlene. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan pa ng 2 ang kapatid ni Phoebe. Naging mas mabuti siyang ate at ni minsan ay hindi niya pinaramdam sa mga ito na magkaiba sila ng nanay. Sadyang may mga bagay lang talagang mahirap tanggapin sa umpisa, lalo na kung usaping pamilya. Wala naman talagang tao na gustong magulo ang pamilya nila. May mga anak na pinapangarap na maging maayos ang mga magulang, katulad ni Phoebe. Pero hindi naman lahat ng nais niya ay maaari pa ring mangyari kung ang kapalit naman ng buong pamilya ay ang miserableng buhay. May mga tao ring nagsisilbing bagong ina sa tahanang hindi naman nila unang binuo, katulad ni Narlene na nagpakaina para sa anak ng iba. Mahirap din para sa kanyang maging pangalawa lang sa pamilya ng minamahal, pero hindi ito naging hadlang para umayaw sa pangarap na pagmamahalan. Sa huli, respeto pa rin at pagtanggap ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa kanilang puso, na siyang magdadala rin ng maayos na buhay para sa kanila. May mga bagay na dapat tanggaping natapos na, mga yugto ng buhay na kailangan ng pakawalan upang makapagsimula ng bago. Hindi ibig sabihin na may bago ng asawa ang isa sa mga magulang ay kabawasan na ito sa pagmamahal para sa anak, sapagkat ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo kundi sa malasakit at pag-unawa. Sa buhay, may mga bagay na hindi kontrolado tulad ng pagkakaroon ng bagong pamilya. Kaya piliing tumanggap, magmahal at bumuo ng bagong ugnayang may respeto. Hindi hadlang ang pagiging madrasta kung bukal sa puso ang intensyon. At sa panig ng anak, napakagaan sa dibdib kung pipiliing buksan ang puso at matutong kilalanin ang pagmamahal, saan man ito nagmula. Shout out sa ilan sa mga masusugid at solid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Sydney Crosswind, Jomer Suarez, Janisa Toledo, Supladang Pasaway, Marieta Yoto, Carla, Mary Jane Rico, Ami Yong, Ilocana Vlog ng Qatar, Ellen Torres, Arabella, Razel Kimpo at Mau Punzal, Angelina Ignacio, Kevin Mapagmahal ng Taytay, Milrose Demate, Lita Alipio, Catherine Alipio, Angelo Alipio at Amor Alipio, Alma Naong, Sherna Dokot, AJ Chua ng Zambales, Hana Maylin Sesgundo at sa mga kapatid niyang si Nicole at Bombay ng San Vicente Bato, Jennifer Makasinag, Chloe Abalos, Myla Regina Gallevo. Shout out sa inyo Gerald Estacio Dakpano, Raquel Cantiveros at sa lahat ng mga taga Mindanao. Team Gaminil Francisco, Larcy Molina, Chris Gel Mamado, Flor Delisa Galang, June Soriano, Rosalina Bugayong, Aslam Liza, Cherry May Libiran, Sherlyn Joseco, Febe Ranyada, Emma Dumato, Aljen Alahid at sa DOI sa Daan Bantayan, Maria Cristina ng Kuwait, Josefina Fuelias, Richelle Adapon, Lance MBB, Annaliza Puaso, Wilma Leses, Roslyn Mangilin, Karen Salut at happy birthday sa kanyang ate na si Marlene Makino sa August 9. Salamat sa inyong pakikinig, Evelyn Abong Carbakil, Celestina Sigua, Jessica Rojas,
Gladys de los Santos, Annalisa Malatbalat, Carmela Landayan, Hermo, Rachel Whitney, Lynn Hasigawa, Kimpoy Feliciano, Jenny Suzuki, Martina Angdasan, Lydia Lopez, Maymay Paul, Leonisa Cobo, Sally G, Jovita Camarao, Aileen, Pamela Agasang at sa kanyang ate na si Saudia Mary Marquez ng Paranaque. Kumusta kayo, Catalea Soto, Carol Macalindong, Lynette Reparado, Matt Sarol, Marie the Lightworker, Robert Crimen, Florence Hervasio, Larny Azurin, Maybel, Amadita Venzon, Sheren Solero Masagka, Aileen Misa, Bel Hipolito, Chef M, Asodisen Serila, Ami Viray, Elizabeth Dunca, Genevieve Suco, Maria Imperial, Jayco, Crisia De Leon, Azenar Noriv at sa Azenar Goodies. Shout out din sa inyo, Razon Yao, Zane Axel Ranada, Yenski at sa mama niya na si Alice Monsalud at sa anak niyang si Prince Berlin Monsalud, Nancy Makasakit, Mel G. Tupal, Maris Channel 4553, Chris Lawrence Villanueva, Wilma Cruz, Jepoy Belarmino at Arvin Mating. Maraming salamat sa inyong suporta, Pureza Tagiwalo, Michelle Esperon, Glefe Plenel, Aida Paz, Noemi Kiambao at sa kanyang asawa na si Angelica Degano Talania. Widelin Moring, Filipina Palsario, Roy Lacandalo, Girly Satur at sa lahat ng taga-siling department ng Cosmo Malvar Batangas. Advanced happy birthday daw kay Renante Cañete sa August 12 at kay Jaina Frias sa August 13. May Villar, Jasper Agustin at kay Mark Cyrus Limbo. Hazel Fiesta, Christian Gonhoran at shout out daw kay Ken Ken. Maria Therese Alimios, Maria Benitez, Nena Diones, Kathleya May Bedeo at kay Bebe Marie Dekit, Roda Bieri, Queen Orduna, Migs Contante, Mean Francisco at sa asawa niyang si Joey Cruz Valdez at sa pamangkin niyang si Luke Andrew Valdez. Carolina Silorio, Abby Ruiz, Elizabeth Hardenil, Susan Soria, Eden Likiran, Alma Naong, Esteli Reyes ng Marikina City, Anha Rose Ayeras, Carol Macalindong at sa kanyang mga kasamahan na sina Joanna Hoxon, Cecil Pasno, Jeffrey Macalindong, Carol Macalindong at Kayselin Pasno from Cambodia Al-Ud Company. Jella Verde, Eliza Felias, Mariam Duca, Robbie de la Cruz at sa mga igting sewers, Jennifer Makasinag, Patricia Anbalugo, Tutsi Galulan, Robert Gaviola, Hira Mini, Manilin Roldan Sereno, JC Boy Gadiano, Wilfredo Bautista, Joey Ignacio, MJCS DG, Luna Luna, Rosalie Benitez, NRS Suda, Lani Kapile, Gracia Balitaan, Nelbert Morales at sa Morales family at Ramos family. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig mga apo.